Ay magandang gabi! Malapit na tayo ng magtatanghali. At ang ating pag-usapan sa ngayon ay isa namang importanteng bagay. Ito ang tanong. Yung paiwas na sagot na sinumiti ng Solicitor General para sa House of Representatives na sagot sa Supreme Court para sana pagtugon o pagsunod sa utos ng Supreme Court na magsusumiti sila ng mga bagay na hiningi ng Supreme Court ay siya yung nakikita ko na siya yung magbibigay ng lakas na malamang maglalabas ng TRO ang Supreme Court. Ano ko lang yan? Analysis ko lang po yan. Huwag niyong pagkamalan na isang pagkakampi kay Sara yan. Hindi natin pinag-usapan dito kung guilty or innocent si Sara. Ang pinag-usapan lamang natin, ano ang posibleng maging resulta dahil sa sagot na ng insulto, pabalang, paiwas na ginawa ng Office of the Solicitor General para bilang sagot ng House of Representatives sa utos o sugo ng Supreme Court na sila ay magsumiti ng mga kinakailangang detalye. Okay? Simulan natin ito sa kung ano ang inutos ng Supreme Court. Pagkatapos sasabihin ko sa inyo kung ano ang ginawa ng House of Representatives sa utos sa kanila ng Supreme Court. At sabihin ko na ngayon ng legal analysis ko kung bakit malabang magpapalabas ng TRO ang Supreme Court. Ito po yun. Una, nais ko muna lagay sa screen ko yung utos ng Supreme Court. Ito po yung utos ng Supreme Court. Yan. Republic of the Philippines. Supreme Court of the Philippines. Supreme Court Manila. So, yan ang nakalagay dyan. Tapos, mga dali lang ha. So, ito tayo. So, tika muna. Paano ba ito? Ito, pakinggan natin. Baka dito sa kabila. Okay ha? Binubuksan ko lang po ang aking monitor. Sandali lang po. O, ito na. Bukas na ating monitor. Okay. So, dahil na siguro naman natin na may laman, ito na po. Ang utos sa Supreme Court po noong nilabas ng July 8 ay ito. Inuutosan ang House of Representatives na pinangunguluhan ni Tambaluslos at lalo na yung mga prosecutors nito sa impeachment court na ganito ang utos. In order to assist the court in the full resolution of the various petitions assailing the impeachment complaints against Vice President Sara Z. Duterte, the court, without prejudice to the resolution of other issues, resolved to require the respondents to submit the following information under oath. Kailangan sumpaan ninyo. Letter A, the status of the first 3 complaints for impeachment. Ano ba ang status? Ano na ba ang kalagayan ng 3 impeachment complaint? Anong ginawa nyo? Anong kalagayan? Ngayon, ang sagot yan ay pabalang. Basahin ko na ngayon. Ang sagot nila na pabalang. Ito ang sagot nila. Base sa press release na nilabas nila sa kanilang website, ay sinabi
na the House of Representatives, through its counsel, the Office of the Solicitor General, filed Friday its compliance to the Supreme Court's directive. In its submission, the House maintained that all 4 impeachment complaints were processed in full accordance with the constitutional mandates. Abante, si Princess Abante na anak ni Congressman Abante, explained that the 3 initial complaints. Ang tanong nga, ano ang status ng 3 complaint na nauna? Ang sagot, the 3 complaints were included in the order of business within the 10-day period prescribed in the Constitution. Tama bang sagot? Ang sagot po ay mali. Unang-una, hinihingi ng Supreme Court kung ano ng status. Anong kalagayan? Hindi yung kung anong ginawa nyo. Hindi yung kung anong ginawa nyo sa reklamo, kundi ano ang kalagayan ng reklamo. Sa totoo lang, noong February 5, bakit nagsinungaling kayo? Ibig sabihin po nito, dahil hindi nila sinagot ng direkta. Ang ibig lang samang po sabihin niyan ay parang inamin na rin. Parang inamin na rin ng House of Representatives prosecutors ang aligasyon ng mga nagpetisyon na sila ni Sara Z. Duterte at ang Mindanao lawyers na pinangungunahan ni Attorney Israelito Torion. Ano yon ang inamin nila? Kasi ganito sinabi nila. Yung 3 impeachment complaint po ay inupuan nila. So ang status niyan na tinatanong ng Supreme Court kung susundin ang aligasyon ni Sara Duterte at saka no Israelito Torion et al., ang ibig sabihin, tama sila ni Israelito Torion. Ganun po yung batas sa ating korte pagdating sa proseso ng pagsagutan. Sa pagsagot, basta hindi lang criminal case. Pagsagot ng kabilang partido na kinakasuhan, napaka-importante po ng sagot. Dapat lahat po ng mga binabanggit ng kumakaso, kagaya dito, kumaso sila ni Sara Z. Duterte at si Attorney Israelito Torion. Ang aligasyon nila, inupuan ang unang impeachment complaint at ang mga ito ay verified na sinampa noong December 2, December 4, at December 19. So dahil hindi nila tinanggi yung pagsasabi sa petisyon na inupuan nila, ibig sabihin po ay good as admitted na at hindi na ang magiging decision dyan ng Supreme Court ay talagang inupuan. O yan ang una makuha natin. Yan ang una natin makukuha, inupuan. So, ibig sabihin ay sa tanong kung inupuan o hindi, established na ang katotohanan na inupuan. Hindi pinatakbo ang 3 reklamo. Kung inupuan, ano maging epekto? Ibig sabihin po, kung inupuan, ay hindi sinunod ang utos ng konstitusyon. Ano naman ang utos ng konstitusyon kung patungkol sa bagay pagbatanggap ng House of Representatives sa pamamagitan ng Secretary General nito, pag matanggap nito ang reklamo, iniutos po sa Section 11 at 3, Paragraph 2 ng Article 11 ng Constitution na sa loob ng 10 araw mula sa pagkatanggap ng beripikadong impeachment ay kaagad-agad isama sa order of business sa 10 session days. At kung matanggap na ng House sa pamamagitan ng opisina ng Speaker of the House, ito'y pag-uusapan at i-endorso kung saang proper committee ibigay sa loob ng 3 araw mula nang matanggap ng Speaker. So, ang eksaktong word, basahin natin.
A verified complaint for impeachment may be filed by any member of the House or by any citizen upon the resolution of endorsement by any member of the House. At kung makapile, which shall be included in the order of business within 10 session days. And thereafter referred to the proper committees within 3 session days. Yan ang utos ng Constitution. So kung yan ang utos po ng Constitution, nasunod ba? Sagot, hindi na po nasunod kasi ang akusasyon na nila ni Sara Duterte sa kanilang petition at ng Mindanao lawyers sa kanilang petition din na hiwalay ay inupuan. So kung inupuan, hindi nasunod ang 10 araw na utos na kailangan ipadala kaagad sa House of Representatives na plenary sa pamamagitan ng pagbigay sa Speaker. So pakita natin ngayon ang Constitution para sabihin ninyo na hindi po ako nag-iimbento rito. O yan yan yung tinatag na may highlight. A verified complaint of impeachment may be filed by any member of the House or by citizen upon endorsement of any member of the House. Which shall be included in the order of business within 10 session days. Sabihin mula 10 session days mula pagkatanggap ay ibigay na sa Speaker of the House. And upon receipt by the Speaker of the House, pagkatanggap niya, i-refer kagad ng buong House sa proper committee sa loob ng 3 araw na session. Very clear ang utos. Ngayon, kung hindi sinunod, ibig sabihin po ay nagkaroon na tayo ng conclusion na nalabag ang 10-day rule. So kung nalabag ang 10-day rule, ang resulta niyan po ay magiging null and void ang pang-apat na impeachment complaint. At kung magiging null and void na, malakas na ngayon ang karapatan ni Sara na protektahan laban sa impeachment. At kung malakas na, magpapalabas ito. Malamang, hindi ko pinanguna ng Supreme Court. Matalino pa sa akin na may matindi yung mga justices dyan. Hindi ko sila pinangungunahan. Malamang magpalabas ito ng TRO para patigilin muna ang impeachment hanggat matapos yung kaso sa Supreme Court. Yan ang una po. Dahil lamang po sa sagot na mali-mali. Pabalang na sagot. Next na tanong. Ibigay ninyo House of Representatives ang eksaktong petsa ng mga reklamo, yung 3 reklamo. Anong ginawa niyo sagot dito? Ang ginawa po nilang sagot dyan ay sinabi nila, ganito, basahin ko. Saan ba yun? Sinabi nila ng first impeachment complaint ay naisampa noong December 2, 2024. Mali ang sagot nila. Sinabi, sa tanong, sinabi na ang tanong ay ano ang petsa ng reklamo? Hindi kung kailan, hindi tinatanong kung kailan na isampa. Biro mo ibig sabihin, bakit tinatanong ng Supreme Court ang petsa? Kasi importante po ang petsa para malaman kung nalampas na ang 10 session days o wala pa. Naintindihan nyo? Nasundan nyo ba ako? So, ibig sabihin sa pangalawang utos naman ito. Yung unang utos, tapos na ang laban. Inutusan kayo na ano ang kalagayan o anong status ng 3 na unang impeachment complaint. Ang sagot ninyo ay pabalang. Ano sagot ninyo? That they were included in the order of business within 10 days. Hindi yan sagot sa tanong kung anong status.
dapat sinagot nyo, ang status po niyan ay dinismiss. At yan, pagka-dismiss ay nangyari noong February 5. At ang pagka-dismiss ay nangyari sa pamamagitan ng pag-archive. Dapat ganun ang sagot. Dahil hindi na sinagot, nuclear reactor reacts. Ang mangyari po sa batas po ng proseso sa korte ay nagsasabi na kapag hindi nyo sa inyong sagot, kung hindi nyo kinontra o hindi nyo dininay, ibig sabihin, inamin. Ganun po yun. So, ibig sabihin, parang inamin lang ng House of Representatives ang aligasyon sa petisyon ni Sara Duterte at ng mga abogadong taga Mindanao na pagsampa ng reklamo, yung 3 reklamo ay inupuan lamang. So ito naman, pangalawang tanong na hindi naman nila sinagot din. Ano ang eksaktong petsa? Ang sinagot, ano man ang sagot? Ulitin ko lang, kung kailan final. Hindi yan ang tinatanong, kailan kung anong petsa ng reklamo, hindi kung kailan final ang reklamo. Dahil diyan, kung hindi nasagot, ibig sabihin, ang lahat ng duda, kung lahat ay may problema sa duda kung ano ba talaga ang nangyari, ay magpapabor ngayon yan kay Sara Duterte. Okay, ang kasunod, ang pangatlong utos. Sa reklamo na 3 na sinampa ng private citizens, ang tanong, meron bang kapangyarihan ang Secretary General na kung kailan niya lang gusto ibigay sa speaker ang reklamong impeachment? Yan ang kasunod na tanong. Anong sagot niyo? Wala. Ang sagot niyo, with due respect, ay dapat respetuhin na ng Supreme Court at ng Senate ang kapangyarihan ng Independent House sa pagsasabi kung ano ang kanilang proseso sa pagtanggap ng impeachment na reklamo at kung paano iproseso ito internally. Ay, yung mga argumento na yan, ang galing kay kay Antonio Carpio. Ano nangyari? Bakit hiningi ng Supreme Court? At bakit nangingialam sa Supreme Court sa detalye? Ibig sabihin po, yung sinasabi na pangingialam sa proseso ay hindi po pakialaman yan yung internal process ng House of Representatives kung klaro na walang kung hindi klaro na may mali. Klaro na may mali eh. Kasi nakalagay sa konstitusyon natin, klaro din hindi mo maaring mapagkadudahan na sinasabi 10 araw mo pagkatanggap ay ilagay kagad sa order of business sa loob ng 10 session days. Klaro eh. Kaya nagtatanong ang Supreme Court kung kailan, anong petsa ng reklamo. Kasi gagamitin ng Supreme Court sa pagdetermina kung nanabag ba ang 10 session days o wala. Ibig sabihin, hindi nila sinagot ang tanong, ang utos na kung ano ang petsa ng reklamong sinampa ng private citizens. Next na tanong. Sa the same complaint sa sinampa ng private citizens, ano ang basihan o kapangyarihan ng Secretary General na hindi niya i-endorso ang mga natanggap na reklamo? Ang sabi, anong basihan? Ang sagot nila, ganon din. Sinasabi na kailangan respetuhin ng Supreme Court ang kapangyarihan ng House of Representatives sa pagsasabi kung paano nila patakbuhin yung kanilang impeachment process. Mali. Kasi dapat sundin nyo rin ang utos ng Constitution sa Article 11, Section 3, Paragraph 2 na nagsasabi na sa loob ng 10 araw mula pagkatanggap ng reklamo ay iproseso kagad na matatanggap ng Speaker of the House sa loob ng 10 session days mula pagkatanggap. Hindi mula sa pagtanggap ng Speaker.
Ang mula naman sa pagtanggap ng speaker, dapat 3 araw i-proseso nyo. Hindi ginawa. So ano ibig sabihin ng epekto nito? Ang epekto po nito ay kung nanghingi ang Supreme Court ng tanong, kung nagtanong ito, kung may kapangyarihan ba ang Secretary General o wala, ay ipapalagay na ngayon ng Supreme Court na walang kapangyarihan. At kung walang kapangyarihan, ibig sabihin, mali ang ginawa ng Secretary General na hindi pag-endorso sa loob ng 10 session days. Kita mo yan? So, ibig sabihin, dahil dito sa pabalang na pagsagot nila, umangat ang lakas ng petition nila ni Sara at pati ang lakas ng paghingi nila ng TRO. Kasi magiging klaro na ngayon ang karapatan ni Sara na proteksyonan laban sa mga abuso na ginawa ng mga congressman na 215 sila. Ang abuso nila nakita din, hindi na pinag-usapan pa ditong pera. Next, nautos ng Supreme Court na hindi rin nila sinunod. Ano? As to the complaints filed by private citizens, and regardless of the legal position of the respondents, the number of session days na nangyari, hiningi sa kanila kung ilang session days na nangyari. Mula noong araw na sinampa na tinanggap noong December 2, December 4, December 19, 2024. Bakit hiningi ng Supreme Court? Ibig sabihin po, gustong malaman ng Supreme Court kung lumampas na nga ba ang 10 session days o wala. Ngayon, dahil hindi sila nagbigay, anong papalagay ng Supreme Court? Ibig sabihin, parang inamin na rin ng House of Representatives ang sinabi, ang aligasyon nila ni Israelito Torreon ng Mindanao Lawyers at si Sara Duterte ng aligasyon nila na inupuan nila. Nabpas na ng 10 session days. Yan po ang maging epekto. So kung yan ang maging epekto, tumaas na naman ng di hamak ang lakas ng argumento ni Sara. Kaya magkakaroon siya ng klarong karapatan na proteksyonan siya ng Supreme Court at all cost laban sa mga abuso ng congressman ito. Ano pa kasunod na utos sa Supreme Court? As to the articles of impeachment, transmitted to the Senate, ito yung 4th impeachment complaint. Sinasabi, yung 4th impeachment complaint, tinatanong ng Supreme Court, sino o anong opisina ang sumulat nun? Akalain mo hindi nila sinagot kung sino sumulat. Ano yung ibig sabihin yan? Tinatago nyo ang katotohanan. So, dahil dyan, umangat palalo ang lakas ng petition ni Sara Duterte at ng Mindanao Lawyers na manghingi ng TRO. Temporary Restraining Order. Anong kasunod na tanong? O ng utos ng Supreme Court? Letter G. As to the articles of impeachment transmitted to the Senate, ito yung 4th impeachment complaint. Kailan ba yan inikot sa lahat ng membro ng House of Representatives? Ibig sabihin ng members, lahat po, kahit yung hindi pumirma, dapat ipaikot yon. Ano nangyari? Hindi rin sinagot. Ibig sabihin, kung hindi sinagot, ang presumption ng Supreme Court ay hindi inikot. At maniwala na ngayon ng Supreme Court sa aligasyon ni Sara Duterte at ng Mindanao Lawyers na hindi ka inikot para mabasa. Kung hindi inikot at di mabasa, anong ibig sabihin? Eh di, yung mga pirma ng 215 ay magiging baliwala, maging X lahat. Tataas na ngayon mas lalong tataas ang bigat ng hinihingi ni Sara Duterte na TRO. Ano pa? Sa letter H, may tanong. Yung pang-apat na reklamong impeachment, may tanong ang Supreme Court.
Kailan ito inikot sa mga member na may kasabang ebidensya? The same din ang sagot ko. Hindi nila sinagot ni Luistro. Hindi sinagot nila ni Akop. Hindi ko alam kung mga bobo kayo. Pasensya na. Hindi nyo alam paano sasagutin. Ibig lang po sabihin niyan ay nagsisinungaling sila kasi hindi na nasasagot. O, ang sunod na tanong ng Supreme Court. Sa articles of impeachment na sinampa ninyo, yung pang-apat, may tanong, binigyan nyo ba ng pagkakataon si Sara Duterte na sagutin ang mga ebidensya laban sa kanya? Ang sagot nila dito, sumagot sila, hindi na namin binigyan, inamin nila, sapagkat mayroon naman siyang karapatan during the impeachment trial. Yun ang sagot nila. Pagbigyan natin sagot na yan. Next na hiningi sa kanila. Sa pang-apat na reklamong impeachment, may tanong dito. Ang tanong, binigyan nyo ba ng sapat na oras na mabasa ng mga members ng House of Representatives ang pang-apat na reklamong impeachment? Hindi rin sinagot. Ibig sabihin, tatanggapin ngayon ng Supreme Court na totoo yung aligasyon nila ni Sara at saka Mindanao lawyers na 3 oras lamang ay pinirma nila lahat na walang basa-basa. Naku, anong epekto niyan pag walang basa? Di zero. Kung 215 ang unang numero na kuno pumirma at kung lahat nun ay hindi pala nakabasa, mababawas at ang uwi ng resulta ay ikonsidera ngayon ng Supreme Court na wala ni isa man sa kanila ang nakabasa. So kung wala nakabasa, wag mo na dismiss, TRO. Nako. Ano ang kasunod? As to the articles of impeachment na pang-apat, ito ba, kailan ito inirefer sa order of business? Nako, itong tanong, hindi pa nila sinagot ito kung kailan. Patay. Ibig sabihin, kung hindi na sinagot, tatanggapin ngayon ng Supreme Court ang argumento o aligasyon ni Sara Duterte at saka na impeachment ang mga Mindanao lawyers na lampas na 10 days, 16 days, ay hindi pa nila ibinigay. Ganun po ang resulta. Ibig sabihin, lalakas ng todo na klarong-klaro ang karapatan ni Sara na maproteksyonan laban sa abuso na impeachment complaint ay protektahan ng Supreme Court. Kaya, delikado ito. Nakikita ko na po. Yung tingin ko lang. Hindi na natin pwede mautusan. Hindi natin pwede ma-implementsyan ng Supreme Court. Wala, hindi ako nagkuhan. Akin lang ito. Sinasabi ko lang na magkakaroon ngayon ng TRO. Yan lang po. Kung hindi magkaroon ng TRO, anong isa pa? Ang mangyari, dismiss automatic. Supreme Court na magdi-dismiss. Hindi ng Senado. Ay. So, ibig sabihin, nuclear reactor reacts. Ang ibig po sabihin, ang lahat ng aligasyon ni Sara Duterte sa kanyang petition at aligasyon ng mga Mindanao lawyers sa kanilang petition na inupuan ng impeachment complaint ay magiging totoo na sa mata ng Supreme Court sapagkat hindi man lang nila sinagot. Ganon po yun ang magiging resulta. So ngayon kung ganon resulta, wala na. Hataw na. Patay na. So ngayon, kakanta na lang kayo ng ano? Kakanta na lang kayo ng goodbye. Ay, nako. Ito po ang resulta ng kanilang ginagawa. Oh. Politika kasi yung Senate na actually, hindi na nga sa Senate ang mag-dismiss ito eh. Yung mismong Supreme Court na eh. At ang Senate naman ay dapat huwag na sila muna mag-trial
hanggat hindi pa nagdesisyon ng Supreme Court. Dapat igalang nila ang Supreme Court. Ang tawag namin dyan, judicial courtesy. Judicial respect doctrine. Okay, hanggang dyan na muna tayo at please lang, yung mga hindi pa nakasubscribe na nakikinig, paki-subscribe at paki-invite naman kung sino pa yung mga kamag-anak nyo para dadami rito ang mga tao na makakaalam kung ano ba talaga ang batas. Dapat malaman natin anong batas kasi kung alam natin anong batas, alam natin ang ating karapatan. At kung alam natin ang ating karapatan, ay madali nating mapagsabihan ang lahat ng mga pulis na gustong humuli sa inyo at mga pag sinabihan mong pulis ay, Sirs, I know my right. Ibang dating yon. O sige, yan na lang muna ang aking pagsabihin. Pastor Rody Rabi, Nuclear Reactor Reacts. So, ganoon na lang.